12 ng gabi nang may tumawag sa istasyon ng pulis sa Cebu City. May isang sasakyan daw na nasusunog sa gilid ng kalsada. Papalabas ng lungsod, malapit sa highway na paakyat ng bundok. Sa una, akala ng mga rumesponding pulis ay isa lang itong karaniwang insidente, posibleng electrical fault o simpleng aksidente na nauwi sa sunog. Pero pagdating nila sa lugar, may kakaiba agad silang napansin. Tahimik ang paligid, walang ibang sasakyan, walang tao, at ang apoy parang may tinatago sa likod nito. Dahil habang pinapatay ang apoy, unti-unting lumitaw ang loob ng sasakyan. Wasak ang harap, sunog ang upuan, at halos hindi na makilala ang interior. Pero sa gitna ng abo at usok, may isang detalyeng hindi tumugma. Ang driver's seat ay nakausog pa atras ng todo, parang ginamit ng isang matangkad na lalaki. Nang malaman nilang hindi iyon akma sa rehistradong may-ari ng sasakyan. Dahil nang i-check nila ang plaka, lumilitaw na ang sasakyan ay nakapangalan kay Racel Ann Bascula, isang ina ng isang bata, isang babaeng kilala sa kanilang barangay malapit sa palengke bilang maayos, masipag, at laging nakangiti. Ilang oras pa lang ang nakakalipas mula nang huli siyang makita. Ayon sa pamilya, pauwi na raw siya ng gabing iyon. Pero hindi siya nakauwi. Sa halip, ang bumungad sa mga pulis ay isang sasakyang sinunog. Parang sinadya para burahin ang kahit anong bakas ng nangyari o ng isang krimen. Kaya isang tanong ang unti-unting nabuo sa isipan ng mga investigador. Kung hindi si Racel ang huling nagmaneho ng sasakyang iyon, sino kaya? Sasagutin natin ang tanong na yan mga kaibigan dahil ganito ang nangyari. Sa isang barangay malapit sa palengke ng Cebu City, doon nakatira si Racel Ann Bascula, isang babaeng sa unang tingin ay parang walang kaibahan sa ibang ina sa komunidad. Araw-araw, maaga siyang gumigising, nagluluto ng almusal, naghahanda ng baon ng anak, at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay habang nakatambay sa tapat ng bahay o sa gilid ng kalsada. Kahit pagod, kaya pa ring ngumiti at makipag-usap na parang walang problema. At madali nitong mapagaan ang loob ng iba sa kanya dahil na rin siguro sa maganda kasi itong si Racel. Kasama niya sa maliit nilang bahay ang isa niyang anak. Bagamat hiwalay na sila ng asawa niyang si Ron Ryan Bascula, hindi pa rin tuluyang nawawala ang anino ng kanilang nakaraan. May mga kapitbahay na nakakaalam na hindi naging maayos ang pagsasama nila. May mga gabing naririnig ang pagtatalo noon ng mga ito. May mga pagkakataong umaabot sa sigawan. At may mga sandaling napapansin na lang ng mga tao na tahimik ang bahay nila matapos ang isang matinding away. Pero gaya ng karamihan, pinipili na lang itong huwag pakialaman. Sa kabila ng lahat, pilit na binubuo ni Racel ang sarili niyang mundo. Nagbebenta siya ng kung ano-ano. Minsan pagkain, minsan damit, minsan kung anong mapagkakakitaan. May mga araw na umaalis siya para sa mga booking. Ayon sa kanya, may mga kliyente raw na kailangang puntahan. Sa umpisa, walang nagtataka. Sa lugar na iyon, normal ang rumakit, normal ang maghanap ng sideline para lang makaraos sa araw-araw ang isang tao. Pero habang tumatagal, may mga detalye na unti-unting napapansin ng mga malalapit sa kanya. May mga gabing hindi siya umuuwi agad. May mga tawag na bigla niyang pinuputol kapag may ibang nakakarinig. At may mga oras na tila may iniisip siyang mabigat na hindi niya maibahagi kahit kanino. Isa sa mga unang nakapansin nito ay si Joyce De La Cruz, ang kaibigan niyang matagal nang nakakakilala sa kanya. Sanay na siya sa kwentuhan nila sa labas ng bahay, sa simpleng tawanan habang nagpapalipas ng oras. Pero nitong mga huling linggo, may kakaiba na kay Racel dahil mas madalas siyang tahimik. Mas madalas siyang nakatingin sa malayo na parang may iniintindi na kung anong problema. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa bangko sa labas ng bahay, napansin ni Joyce na hindi mapakali si Racel. Paulit-ulit niyang chine-check ang kanyang cellphone, tapos biglang ilalagay sa bag, tapos kukunin ulit, parang may hinihintay o baka may iniiwasan. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Joyce, halatang nag-aalala na. Napatingin si Racel sa kanya
at pilit nang umiti. Oo, pagod lang ako Mars, sagot niya pero mahina ang boses at halatang may itinatago. Hindi na nagsalita si Joyce pero alam niyang hindi nagsasabi ng totoo si Russell. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, biglang napabuntong hininga si Russell. Para bang may gustong ilabas o sabihin pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Hanggang dumating ang isang araw, maagang gumising si Russell noong araw na iyon. Tahimik lang siya habang naghahanda ng almusal, hindi tulad ng dati na may konting kwentuhan pa sa anak. Napansin yun ni Jessa, ang anak niya, pero hindi na siya nagtanong. Sanay na rin siyang may mga araw na parang may iniisip ang nanay nito. Pagkatapos maghanda, mabilis lang kumilos si Russell. Nag-ayos ng gamit, nagpalit ng damit, at bago lumabas ng bahay, sandali siyang tumigil sa may pintuan. Tumingin siya sa kanyang anak na para bang may gustong sabihin, pero hindi niya tinuloy. Babalik ako mamaya, maikli na lang nitong sabi. Ma, huwag kang magtatagal ha, sagot ni Jessa. Ngumiti si Russell, pero parang mapait ng ngiti. Lumabas siya ng bahay at sumakay sa kanyang sasakyan. Ayon sa mga huling nakakita sa kanya, maayos naman ang itsura niya. Bumiyahe siya palabas ng Cebu City, papunta sa direksyon ng hilagang bahagi ng lalawigan. Dahil doon siya makikipagkita kay Arvin o Arbes Montalvo, ang una niyang minahal, ang taong muling bumalik sa buhay niya sa mga nakaraang buwan. Hindi lingid sa kanila na nagkikita ang dalawa, paminsan-minsan, pero walang nakakaalam kung nagkabalikan na ang mga ito. Nagkita sila sa isang tahimik na lugar, malayo sa mata ng karamihan. Kumain, nagkwentuhan, at pagkatapos ay nag-check-in sila sa isang motel na short time. Subale, nagsasama pa nga sa kama ang dalawa, si Russell at Arvin. May relasyon sila, pero hindi pa natin alam kung paraos lang sa kapirasong langit ang ginagawa nila. O baka naman bembang lang talaga. Bandang hapon, nagpaalam na si Russell sa lalaki. Kailangan na raw niyang umuwi. May anak kasi siyang naghihintay. Habang nasa biyahe pa uwi, tumawag siya kay Arvin. Ayon sa record ng tawag, bandang 9:00 ng gabi nang mangyari iyon. Nasa daan na ako. Papasok na ako ng Cebu, sabi niya. Pero iyon na ang huling beses na may nakausap si Russell Ann Bascula. Pagkatapos ng tawag na iyon, bigla na lang siyang nawala. Sa kanilang bahay, nagsimulang mag-alala ang mga anak niya. Lumipas ang oras, pero wala pa rin siya. Paulit-ulit silang tumatawag sa cellphone niya pero hindi na ito sumasagot. Ma, nasan ka na? Paulit-ulit na tanong ni Jessa sa voicemail. Halos umiiyak na. Kinabukasan, tuluyan nang nagdesisyon ang pamilya na humingi ng tulong sa pulis. Bandang umaga, pumunta si Francisco Mang Isko, ang ama ni Russell, sa mga pulis para mag-report. Nang formal ng hawakan ng pulis ang kaso ng pagkawala ni Russell Ann Bascula, hindi na nila ito tinuring na simpleng missing person. Dahil tumugma naman ang report na iyon sa rinespondihan ng ibang grupo ng pulis, ang pangyayari sa nasusunog na kotse kagabi bago ang pagkawala ni Russell Ann. Mula pa lang sa unang ulat ng pamilya, may mga detalye ng hindi tugma, lalo na ang katotohanang hindi ito basta-basta mawawala ng walang pasabi, lalo na't may anak siyang iniwan sa bahay. Para kay SPO3 Daniel Soriano, malinaw agad na may mas malalim na nangyari noong gabing iyon. Unang hakbang, sinuri nila ang mga taong huling nakasama at nakausap ni Russell. Natural na unang napunta ang atensyon kay Arvin Arbs Montalvo, ang huling taong nakipagkita sa kanya bago siya mawala. Dinala siya sa istasyon para sa pagtatanong. Kalma si Arvin, diretso sumagot, at malinaw ang kwento. Nagkita sila, nag-usap, kumain, at nagpaalam si Russell ng maayos. Ayon sa kanya, wala siyang napansing kakaiba sa kilos ni Russell maliban sa bahagyang pagiging tahimik nito. Sinuri rin ng pulis ang mga tawag sa cellphone ni Arvin. Tumugma ang lahat. Nasa ibang lugar siya noong oras na sinasabing nasa biyahe pa uwi si Russell. Kaya unti-unting naalis siya sa listahan ng pangunahing suspek. Sumunod nilang tiningnan si Ron Ryan Bascula.
Hindi maikakaila na may motibo siya, magulo. Ang naging hiwalayan nila ni Racel, may mga dating reklamo ng away at pananakit, at may mga taong nagsasabing hindi naging magaan ang kanilang pagsasama. Pero nang i-verify ang lokasyon niya, napatunayan na wala siya sa Cebu noong gabing iyon. May mga saksi, may records, at walang matibay na koneksyon sa pagkawala ni Racel. Dahil sa misteryo, doon nagsimulang mag-focus ang pulis sa isa pang mahalagang bahagi, ang cellphone ni Racel. Sinuri ang kanyang call logs at doon nagsimulang lumitaw ang mga bagay na hindi inaasahan. May mga numero na paulit-ulit tumatawag sa kanya. Karamihan ay hindi nakaregister. Mga prepaid SIM. Mga tawag na kadalasan ay sa gabi nangyayari. Nang mas pag-aralan ito, napansin ni SPO 3 Soriano na may pattern ang mga tawag. May isang numero na tumawag kay Racel ilang beses sa araw mismo ng pagkawala niya at pati na rin sa mismong gabi ng insidente. Sinubukan nilang i-trace ang numero pero agad itong naging mahirap hanapin. Prepaid SIM ito, walang malinaw na rehistro at pagkatapos ng ilang tawag, bigla na lang itong tumahimik. Parang sinadyang patayin para hindi na masundan pa ang location nito. Pero habang iniimbestigahan ito, dito na lumabas ang baho naman sa totoong trabaho ni Racel sa gabi. Naalala niyo yung nasabi nating na sumasideline lang si Racel, mga kaibigan? Pues ganito pala ang totoo. Sa tulong ng ilang text messages, tawag at mga taong nakausap ng pulis ay lumabas ang kulay ni Racel dahil ang mga booking na sinasabi ni Racel sa mga kapitbahay ay may koneksyon sa pagiging escort service o pagbebenta rin lang naman ng laman o ng puday, sabihin na natin, kasi pinasosyal lang naman yung escort service sa tinatawag nilang puta. Pero parehas lang, iyon ay pagbibigay ng aliw sa mga lalaki at marami palang mga kliyente si Racel Ann. Ibig sabihin pa nito na kada labas ni Racel sa sinasabi niyang sideline ay tiyak na gumigiling lang ito sa ibabaw ng iba't ibang lalaki para kumita ng pera. Kasi nga, matagal na silang hiwalay ng asawa niyang si Ron. Para sa mga investigador, ito ang naging turning point ng kaso dahil biglang dumami ang posibleng suspect. Ibig sabihin, hindi na lang ito tungkol sa pamilya o dating relasyon. Pumasok na sa eksena ang mga taong hindi talaga kilala si Racel bilang ina, kundi bilang isang babaeng nagbibigay ng ligaya sa mga lalaki tuwing gabi. At sa gitna ng napakaraming numero ng cellphone at pangalan na unti-unting lumitaw sa investigasyon, yung prepaid number na paulit-ulit tumawag kay Racel sa araw ng pagkawala niya. Para kay SPO 3 Daniel Soriano, hindi ito basta random na kliyente. Masyadong eksakto ang timing ng mga tawag. Masyadong maiksi ang buhay ng SIM pero sa tulong ng mga records mula sa telco at CCTV footage, natuntun nila kung saan binili ang SIM card. Isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada, malapit sa isang malaking hardware at auto supply area sa Cebu. Doon, sa isang lumang CCTV na halos hindi na malinaw ang kuha, nakuha nila ang imahe ng isang lalaking bumili ng SIM 2 araw bago mawala si Racel. Hindi malinaw ang mukha pero sapat ang tangkad at pangangatawan para makabuo ng profile. Matangkad, malaki ang katawan. Doon nagsimulang magtugma ang isa pang detalye, ang posisyon ng driver's seat sa nasunog na sasakyan ni Racel. Para sa isang babae na kasing tangkad ni Racel, imposible ang ganoong layo ng upuan. Ibig sabihin, may ibang gumamit ng sasakyan, isang taong mas matangkad sa kanya. Hindi na nagtagal, may isang pangalan na lumutang mula sa listahan ng mga posibleng tao sa paligid ng lugar kung saan binili ang SIM at kung saan natagpuan ang sasakyan. Si Lester Lapaz. Dating may kaso na ang lalaking ito ng pambubugbog sa dating kinakasama, isang lalaking nagtatrabaho sa isang auto repair shop. Ilang metro lang ang layo mula sa lugar kung saan nasunog ang sasakyan ni Racel. Agad siyang pinuntahan ng pulis. Sa unang tingin, wala kang makikitang kakaiba kay Lester. Normal ang kilos, diretso magsalita, walang kaba sa kanyang mukha. Pero habang tumatagal ang usapan, doon nagsimulang mapansin ni SPO 3 Soriano
ang maliliit na butas sa mga sagot niya. Tinanong siya kung kilala niya si Russell. Hindi. Mabilis niyang sagot. Wala akong kilalang ganyan. Tinanong siya kung gumamit siya ng prepaid SIM kamakailan. Marami akong SIM sir, hindi ko na maalala. Sagot niya, sabay iwas ng tingin. Tinanong siya kung nasaan siya noong gabing nasunog ang sasakyan. Nasa bahay lang, sabi niya. Pero nang kausapin ng asawa niyang si Marilyn Lapas, iba ang naging kwento nito. Ayon kay Marilyn, umalis si Lester ng bahay bandang gabi ng araw na iyon. Hindi raw niya alam kung saan pumunta. Pero sinabi nitong may aasikasuhin lang sandali. Hindi iyon pangkaraniwan sa kanya, lalo na't gabi na at wala naman siyang sinabing urgent na trabaho. Mas lalo pang lumala ang hinala ng magsagawa ng search operation ang pulis sa lugar ng trabaho ni Lester. Sa loob ng kanyang maliit na espasyo sa shop, may mga nakita silang hindi dapat nandoon. Mga lumang papel na may nakasulat na pangalan ng mga babae. May mga numero, may mga detalye na tila listahan ng mga kliyente o serbisyo. At higit sa lahat, isang kahon ng prepaid SIM packaging na kapareho ng ginamit sa pagtawag kay Russell. Pero hindi pa iyon sapat para ikulong siya. Dahil wala pa ring eksaktong kwento kung ano ang nangyari sa gabing iyon. Kaya lumipas ang mga buwan, pero nanatiling bukas ang kaso. Araw-araw, paulit-ulit na binabalikan ng mga investigador ang parehong mga detalye. Ang nasunog na sasakyan, ang prepaid na SIM, ang mga tawag, at ang pangalang Lester Lapas na hindi mawala sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Matagal ang naging investigasyon na ito. Ilang taon ang lumipas, noong tila unti-unti nang nilalamon ng katagalan ng kaso. Parang sarado na noon ang kaso at wala ng pag-asa kasi unsolved pa rin. May pangyayaring muling nagbukas ng lahat. Sa maniwala kayo o hindi mga kaibigan, may isang lalaking naglalakad sa isang liblib na bahagi ng Cebu. Sa may tuyong sapa, malayo sa highway, paakyat ng bundok, ang may napansin na kakaiba sa lupa. Sa una, akala niya'y mga buto lamang ng hayop. Pero nang lapitan niya ito, isa pala iyong bungo ng tao. Agad niyang sinabi ito sa barangay, at ang barangay naman ang nagsabi sa mga pulis. Kaya dumating ang mga autoridad at sinimulang halukayin ng lugar. Nang tumagal ang paghahanap, unti-unting lumitaw ang mas marami pang buto. Kalat-kalat sa isang mahabang bahagi ng sapa sa gilid. Parang itinapon at pinabayaan na lang doon. May bakas ng pagkakatali. May mga lumang tape na nakapulupot sa bahagi ng ulo at panga, parang ginamit upang patahimikin ang isang taong pilit na lumalaban. Nang matapos ang forensic examination na pinangunahan ni Dr. Alan Pineda, kumpirmado ang mga labi ay kay Russell Ann Bascula na matagal nang nawawala at hinahanap. At kumpirmado na maaaring siya ay dinukot, pinahirapan at pagkatapos pinatay. Sa mga ebidensya, unti-unting binubuo ng pulis ang eksaktong nangyari. Muling bumalik sa sentro ng lahat ang iisang pangalan, si Lester Lapas. Isa-isang pinagdikit ng prosekusyon ang mga ebidensya. Ang prepaid SIM na ginamit sa pakikipag-ugnayan sa kanya, ang CCTV na nag-uugnay kay Lester Lapas sa pagbili nito, ang mga tawag sa mismong araw ng pagkawala, ang lokasyon ng kanyang trabaho na malapit sa pinagsunugan ng sasakyan, at ang mga pahayag ng sarili niyang asawa na nagsabing umalis siya ng bahay noong gabing iyon. Isinampa laban kay Lester Lapas ang kasong kidnapping with homicide. Malinaw na ang direksyon ng kaso. Ang mga bakas ng pagkakatali sa labi ni Russell, ang pagkakakalat ng kanyang mga personal na gamit sa highway, at ang tangkang pagsunog sa sasakyan ay nagpakita ng isang planadong krimen. Isang krimen na hindi ginawa sa bugso ng damdamin, kundi isinagawa ng may intensyon na itago ang katotohanan. Nang magsimula ang paglilitis, tahimik na nakaupo si Mang Isko, hawak ang sarili habang pinapakinggan ang bawat detalye ng nangyari sa anak niya. Nandoon din si Jessa, mas matanda na ngayon. Sa unang pagdinig, hindi agad nagkaisa ang desisyon, pero hindi umatras ang prosekusyon. Muling binuksan ang kaso. Mas pinatibay ang bawat anggulo. Mas pinino ang presentasyon.
Sa pangalawang paglilitis, mas naging malinaw ang lahat. Hindi na hiwa-hiwalay ang ebidensya, kundi isang buo at malinaw na kwento ng krimen. Dumating ang araw ng hatol. Sa kasong kidnapping with homicide, mabigat na binasa ng hukom. Ang akusadong si Lester Lapaz ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt. Sandaling tumigil ang hukom bago tuluyang ibinagsak ang parusa. Siya ay hinahatulan ng reclusion perpetua na may katumbas na hindi bababa sa 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Si Lester Lapaz, hanggang sa huli, itinanggi pa rin ng lahat. Wala raw siyang kasalanan. Kaya, ang ginawa ng korte at investigators, circumstantial evidence ang ginamit para buuin ang kwento at tuluyan na ng malutas ang kaso.